Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo, mayroon pong isang pari sa amin na I think way back 2020 or 2021. Disgrasya po siya. Kami kasing kaparian, sanay kaming mag-siesta. Siesta is matulog after lunch. Practice yon mula pa sa seminary. So, nung magpari kami, sanay ang katawan namin sa ganon. After lunch, aantukin yan, magpapahinga. Nagkaroon kasi kami ng meeting sa aming lugar, sa aming diocese, na tinatawag na presbyterium. Lahat ng pari po ay nagtitipon para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Natapos yung meeting after lunch. So, balikan na sa parokya dahil meron pa yatang misa ng 5 o'clock sa hapon. Balikan sa parokya. Habang nagmamaneho siya, nakaidlip ngayon. Tapos, bumangga I think sa niyog, puno ng niyog. Tapos, nung bumangga sa puno ng niyog, biglang nagliyab yung sakyan niya. So, almost half of his body nasunog. Half of his body. Tapos, ako yung unang nakapunta sa ospital. Rumisponde. Nung dindun ako, tinitingnan ko siya talagang nanginginig dahil masakit nga naman. Nasunog ka eh. Half of your body. Tapos, yung doktor, sabi sa akin, Father, hawakan mo yung shorts. Kasi ginunting yung shorts. Tapos, nilagay ko sa cellophane. Tapos, nung bumalik ako sa kumbento, binigay ko sa katim niyang pare. Sabi ng pare, makalipas ang isang araw, alam mo, nasunog siya, nasunog yung short, part of his shorts, pero yung rosary sa loob ng shorts niya na nasunog, hindi nasunog. Hindi nasunog. Now, kwento ko to sa inyo dahil ngayong araw, iniimbitahan po tayong pagnilayan ang saving mystery of the cross of Jesus. The rosary has a cross on it. The Holy Cross tells us of God's love for all of us. At ito'y nagpapaalaala sa atin na no matter how difficult life is, no matter how sinful we are, God is always around to help, to guide, and to save us. Andyan palagi ang Diyos. At ito'y makikita natin sa kwento sa ating mga pagbasa ngayong araw. Sa ating unang pagbasa, the first reading reminds us of a lot of things about us, yung human tendencies natin, and about our insatiable appetite, and it reminds us also about God. Sa unang pagbasa, inyo pong narinig na yung mga Israelita, niligtas ng Diyos mula sa Ehipto, sa pagkaalipin, tapos provide niya ng mga bagay-bagay. Pero ano ang isinukli ng mga Israelita? Reklamo. Habang naglalakbay sila, sabi ng mga Israelita kay Moses, bakit nyo kami dinala dito? Mas maganda pa dun, sabi nila. Tapos, and the words, yung mga salitang sinabi ng Israelita ay, we are disgusted with this tasteless manna. Diba? Niligtas ka na, provide ka na, pero disgusted ka pa rin sa binigay ng Diyos. We are disgusted. And we are like them in so many ways. And so, anong ginawa ng Diyos? God sent serpents to teach them a lesson. Ganun pala magdisiplina, ano? Hindi lang pala ang pagmamahal soft, bigay ng bigay. Hindi. God sent them serpents to teach them para matuto sila. My dear brothers and sisters, you and I, tayong lahat po ay mayroong mga biyayang natatanggap sa Diyos.
And one of the things that we should do is to be always grateful to God about these things. About these things. Be grateful to God. Ang Diyos, nagbigay, nagpatawad, nagpakumbaba. Lumapit yung tao, nagsorry, tinanggap ng Diyos. Tinanggap ng Diyos. Sa ating pagbasa naman, second reading, ang second reading po natin ay mula po kay San Pablo. Sulat niya para sa mga taga Philippians. At sa sulat na ito, inilahad ni San Pablo na ang Diyos nagpakatao. Imagine, from up above, nagpakatao. At ang salitang ginamit ay He emptied Himself, kenosis. At hindi lang yon, nung magpakatao siya, He took on the form of a servant, lingkod, alipin. He accepted death on the cross. Alam nyo, ngayong araw, kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus. At ang krus po is the supreme revelation of God's love para sa ating lahat. Ito yung pinakarurok. Sentro ng pananampalataya. Pansinin ninyo, sa lahat ng simbahan, hindi pwedeng mawala ang krus. Hindi pwedeng mawala ang krus. Pwede pang mawala ang santo. Pero ang krus, hindi mo pwedeng tanggalin sa pananampalataya nating mga Katoliko. Hindi lang cross, basta-bastang cross, ang banal na cross. Sa liturhiya po, itong cross na ito, makikita natin, sinasabi sa liturhiya na Jesus continues to be shown to us in the Eucharist, sa banal na misa. Alam nyo, every time po tinataas ng pare, yung ostias at bino, yung nangyari sa Kalbaryo, nangyayari sa misa. Ang pagkakaiba lang is, yung nangyari sa Kalbaryo ay madugo, sa banal na misa ay hindi. So from that cross to this table, God continues to be present to us. To this table, God continues to love us. Patuloy po ang Diyos na sinusustain tayo, ginaguide tayo, tinutulungan tayo to save us para po tayo maligtas. My dear brothers and sisters, hirap po ba kayo sa buhay? Well, kung feeling hopeless po kayo o tayo, let us know that our Savior Jesus Christ, exalted on the cross, reaches out to us in our pain and suffering. He reaches out to us in our pain and suffering and invites us, iniimbitahan po tayo to trust Him. To trust Him fully. Gaze on the cross. Look at the cross. Makikita po natin sa cross, Jesus' outstretched hands and telling us, this is how much I love you. Nakadipa. Madugo. Jesus telling us, this is how much I love you. Magsitayo po.